Bumili nga pala ako ng bagong frame tsaka bagong crank arm. Kasi yung nakarang bike ko kasi no dun sa MTB ko, nasira yung SLX ko na crankset. Na-loose thread yung crank arm niya. So gagamitin ko na lang yung chainring nun, ililipat ko dito sa Jory XT na crank arm. Ito nga pala yung binili kong frame na Merida Big 9 SLX Edition. Matagal ko nang gustong bilhin to eh. Kaso nabili ko lang siya nung January 6 sa Decimal Bike Shop. So ito nga pala yung Jory XT no, nabili ko siya nung January 11 sa King's Bicycles. Sa Quiapo rin. So yan, unboxin natin tong Merida. Ito nga palang Merida frame, kasabay na itong binili ko yung bottom bracket na rin, tsaka adapter ng tapered to non-tapered. Kasi yung tinidor ko, straight tube siya, so kailangan ko ng adapter. Kasi itong frame na to, tapered ito, so kailangan talaga ng adapter, ng straight tube to tapered. Ito na yung frame. Ang size nga pala na ito, small. So ito na nga pala yung mismong frame. May kasama na siyang seat lamp. Tapos itong bottom bracket, itong binili ko rin, pinakabit ko na sa Decimal Bike Shop. Tingnan natin yung loob. Yung kulay niya, kulay gray tsaka black. Yung mga plastic cover to. So ayan, ito nga palang Merida na to, yung Big 9 SLX Edition, pang XC Trail siya. Ayan, nakalagay, Category 3 XC Trail. Ang gusto ko kasi dito sa Merida na to, simple lang yung design niya. Ayan, kulay black yung pangalan niya, tapos gray yung down tube. Dito sa top tube, kulay black, tapos may nakalagay na Big 9. Ayan, mayroong nakasulat na Big 9 kulay team. Tapos nakalagay yung sukat niya dito, yung small. So ito yung kabuuang itsura niya. Meron siyang dito parang bike skin. Kaso lang dito lang sa part na to Ayan, hindi lang siya halata, pero ayan, meron siya. Ito nga pala, quick release to. May 135mm yung sukat niya dito sa dropout. Tapos yan pang 29er nga pala to, itong frame na to. Sa down tube niya, sa bandang ilalim, nakalagay dito, meron nakalagay na designed in Germany, handmade in Taiwan. Tapos may QR code dito. Tapos dito naman sa baba ng top tube, nakalagay yung serial number. Tsaka may QR code na rin. Ito nga palang pinaglalagyan ng brake, post mount na siya. Ang sukat na itong sa seat post ay 30.9mm. Tingnan naman natin yung timbang na itong frame, kung gaano kagaan. Bali yung timbang nga pala na ito, 1 kg and 955 grams. Kasama na yung timbang ng BB dito Kasi ito, nung binili ko, pinakabit ko na yung bottom bracket. Kaya nasama na yung weight dyan. Pero pag wala siguro mas mababa pa sa approximately 2 kilos to. Tapos ito naman, yung routing ng cable niya ay internal na siya. Ito. Yan, yung routing ng cable. Papadanin mo siya dito. Tapos lalabas siya dito. Sa kabila naman, dito. Meron siyang dalawang butas dito. Tapos padadaanin mo siya dito. Sa ilalim. Yan, may mga butas dito sa ilalim. Ito nga pala yung tapered na head tube. Dito mas maliit kumpara dito sa ilalim, kaya siya tapered. Yung una ko kasing MTB siya pang straight tube na tinidor yung niya, yung kakasya sa kanya. Ito kaya kailangan ng adapter kasi tapered siya. Tapos yung tinidor ko straight tube. Ito nga pala guys na BB na ito, threaded pala to. Bali yung model na nilagay kong bottom bracket dito, XT yung model niya, tas MT801. Ayan guys. Ito nga pala yung kasama niya guys sa Merida frame. So yung kasama niya, meron na siyang kasamang headset. Ayan. Tapos meron siyang, ito yung adapter pala, sinama na dito. Yung adapter ng straight tube to tapered.
Tapos meron siyang kasamang manual. Ito, para saan ba to? Ay, grommets yata to. Ito, hindi ko alam para saan to. Pang inner tube yata. Ay, hindi. Nilalagay yata to para hindi magasgas yung ano, frame sa mga cables. Ito yata yung nilalagay. Para siyang ano, para siyang yung sa TPU, yung inner tube na ano, pang sticker siya, pang tapal, pag na-flatan ka. Yan yung itsura niya. Tapos ayan, ito yung ano, manual niya. Meron siya kasamang manual. Next na i-unbox naman natin itong Jory XT na crank arm. Yan, ito na nga pala yung nabili natin guys. Yung sukat nga pala na ito, 170mm. Ayan, nakalagay 170. Nakalagay dito yung model niya, Shimano FC M8100. Tapos sa baba, M8120 or M8130. Japan Via, tapos yung serial number niya, tsaka may QR code siya ditong maliit. Ito nga palang Jory XT, meron na siyang bike skin nakadikit na dito nung binili ko. Tapos ito naman yung sa kabilang side, ito naman yung sa drive side. Bali may grasa na dito, tapos meron na din siyang bike skin na nakalagay, ayan. Kung nakikita nyo. Tapos ayun din, parehas lang nung nakalagay sa isa. Yan din yung nakasulat doon. Direct mount nga pala ito mga kapadyak. Ayan, nakikita nyo yung ano niya, lagayan ng spider ito. So yun lang guys, ito lang yung laman ng box. Hindi ko alam kung hindi nasama yung manual dito pero parang may manual kasi kung nakita dito. Ay ito, meron. Ano to? Ano to? Merong surprise dito. Buksan natin. Yan, ito pala yung panlock ng chainring. Nakalagay dito XT/SLX series only. Tapos yan, ang torque na requirement ay 35 to 15 Newton meter. Yung NM na yan, ibig sabihin yan Newton meter. Tapos ito yung panglock ng crank mismo sa kabilang side. Yan, dito pala to nilalagay guys, itong panlock. Pag nilagay nyo na yung kabilang crank arm dito, ito yung panglock nya, itong itim na to. Hindi na nga pala natin titimbangin tong crankset kasi hindi ko pa nakakabit yung chainring. Saka na lang siguro pag nakakabit ko na yung chainring galing sa SLX ko na crankset. Ayun lang guys, in-unbox lang natin tong frame tsaka ano ko, crank arm na binili. Bali, abangan nyo na lang yung magiging setup nitong bike na to pag nalipat ko na yung mga bike parts na pinagbibili ko dun sa Cannondale. Ililipat ko dito sa Merida. Kung nagustuhan nyo tong video na to, i-click nyo na yung like tsaka mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga future video ko. Kaya hanggang sa muli, salamat!